Oh! Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Hudaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Bahan, mga doktrina para sa kalikasan. Okay, good evening sa inyo lahat dyan nakaantabay sa ating live ngayon dito sa Straight to the Point. Straight to the point. At sa sandaling ito, mayroong mga ganap po na dialogo, debate, doctrinal talakayan. Saan ang ating mga kalaban ay, ay isang member pala ito ng, member siya ng Church of Jesus Christ, no? Patutunayan daw niya na ngayong gabi, tutunayan niya na ang mga rebulto ng Romano Katoliko ay mga Diyos-Diyosan. Brother Russia, okay ka na ba, Brother Russia? Sabihin mo lang ha, signal ka lang sa akin, Brother Russia ha? Yes bro. Okay na bro. Signal ka lang sa akin kung mag-start ka na. Oh bro, ibigay mo lang sa akin bro. Sige. Ayan, bigay natin kay Brother Russia ang sabi na pag dumala. Russia. Okay. Okay mga kapatid. Ayan, wala akong audio. Ayan. So okay mga kapatid at welcome sa Russia TV. Kasama natin dito ang Puto por Punto at kay Brother Yeso Marden sa kanyang live. Shoutout sa inyo dyan. So meron tayong debate na magaganap ngayon September 30, 2024 mga kapatid, alas 8:30 ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ngayon ay patutunayan ni Pastor Eric na Diyos Diyosan ang mga rebulto ng mga Catholic. So syempre affirmative dito si Pastor Eric at negative naman si Brother Jando ng Catholic mga kapatid. So before natin i-start ang ating debate, syempre gusto ko munang ipaliwanag kung ano yung um, setup ng debate mga kapatid. So 10 minutes na presentation ito at 7 minutes na cross-examination. 10 minutes din sa ating rebuttal at meron tayong 7 minutes na second cross-examination. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1, lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin mga kapatid, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So, kung meron tayong tanong na tama or mali, o hindi, pula or puti, so pili muna ha bago tayo magpaliwanag. Rule number 3 naman natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon yung sagot niya sa pagpipilian, magkakaroon siya ng pagpapaliwanag kung bakit niya hindi sinasagot ang tanong. So 10 seconds yan mga kapatid. At yan na yung pinakasugot niya sa tanong. So rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino
probably magbibigay tayo ng pangalan, no? At kung ang tanong natin ay saan mababasa, so we expect na magbibigay kayo ng verse or any reference mga kapatid doon sa pinatutungkulan ninyo. So, ang in short ay dito, be responsive mga kapatid. Ganun lang naman. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya ay automatic next question yan at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Mga kapatid, maraming nagtatanong sa atin bakit anong purpose ng rule number 5. Ginawa ko ito mga kapatid kasi usually kasi sa debater as I observe, hindi sila nakikinig sa presentation ng kabilang panig at meron na silang mga tanong na Ha? Hello? Brother Rasha? Mukhang... Hello, Brother Rasha? Narinig mo ko? Wala si Brother Rasha. Na natin sa Zoom, baka moderator, nawala nga si Brother Rasha. Okay, baka ano yun ko muna to ha? Mute all participants upon entry. Pack. And then mute all. And then allow for okay. Oh, uh-huh. May co-host. Uh, nawala sila. Nawala si Brother Russia. Baka biglang nag-run out. Ano na? Baka biglang nawala. Nag-run out siguro. Tawag bro. Okay, nagano si nawala si Brother Russia. Nawala. Nawala nga. Run out siguro. Wait lang ha, tanungin natin ha. Tanungin si Russia, bro Russia, nawala ka. Bro, nawala ka bro. Naku, baka nag-run out. Nasa ibang bansa to, hindi usong run out sa ibang bansa. Pwede ko mo tawag bro. Sadya nito. Wait lang ha. Sagutin ko muna to. Hindi naman. 8:37 na no. Wala. Hindi nagsagot. Ha? Bro? Sadya eh. Yes, Yes. hello. Hello bro. Bro, bro, may gabi dia. Bro. Kuan kanang karong Thursday pohon dayon naman gito, di ba? Dayon do na tay kuan kanang gi-invite ba nga facilitator. Facilitator. Ana nga time. Piniling nasod. Siya na pod ang magdala sa timer. Isa nga piniling nasod member na bro.
Jerry Arocha. Si Arot siya. Oh, taga dire, taga Oo, ni Douglas. Igsoon. Nako, sabat keeper ra ba? Ay, nung kailan ko Douglas Arot siya noon. Hmm. Basta dili bias. Oh, dili bias, walay bias. Then kuan ba kanang unsa man pahinungdan na to siya sa iyang panahon, tagaan na to siya. Natural kay automa sa mukon. Oo, so gaplano mi makatag mig usa ka libo Nakuha po lang sa kalip. kamo. Oh, pila man di ay? Kay balik duha ka oras mo unsa may kuan ninyo ana? 500 lang? Pero na 500. Ah, Ang ingon mo ko ni Pare Darwin, walay kasabutan ko nung ang kuan moderator, ingon mo kung kuan moderator re, ingon siya nga, ingon mo siya nga kuan moderator kay mahulog man kuno og kanang debate unya kanang disciplinary si Bacalares. oh, pero ang term nga gamiton lang nato is facilitator para dili magkayagaw ba anang panahon na. Sige, ato lang ako linos Pare Darwin nga dunay mo facilitate para dili mayagaw. Oh, Okay. aron dili mayagaw aron ma-apply gihapon ng kuan ba. Ma-apply gihapon dito ng categorical. Gusto mo gamit og categorical, pwede gamiton ninyo budagan dito niya. Pero facilitator atong term para dili lang kayo kuan sa mga taga-mission ba. Sige bro, ato lang mag-istorya ng padre nag-abot sa kuan bro. Nag-abot sa actual. Basta October 3. Unsa man magkuanta ka na mag-pre-debate kuanta conference sa kay Mayo. Alas 5 sa hapon, nagkuhan naman sila, nagstorya naman sila para Darwin. O lagi ka ng kuan makuyugo na to tong moderator kita para makuan. May istorya na to to. Basig di araw siguro sa kuhan siguro, actual siguro. Sa actual na? Oo. Pwede. Nakasukot mo nas para, Pero katong nakasukot mo nakasukot mas para Darwin. sige. Then kuan ka ng sige na katong pahinungod ato na tong kuanon. Ikaw na lang contact niya ni Jerry. Ako kailangan ng Jerry, ako na ilan si Douglas Ra, pero ako mga kontak ka na nila. Okay. Sa niya na magsabot na lang to kuan basta kami plano mi mohatag pud niya. Pahinungdan na mo. Mm. So kato lang. Na-chat diri na. Brand out lagi daw ko no. It lang. Na-chat diri sabi. Hala, hindi daw debate pero mag-pre-debate conference daw. Diba? Siguro, Unsa man ang nasgutan karong bro, karong Webes sa hapon. Ug mo okay si Padre, okay. Ug dili mo okay, timahin mo. Kaysa akong dali ra man nakasabot si Padre. Moingon na, sige. may problema. Mana naman kuno na si Padre Darwin. Sige bro. Basta ikaw na lang paabot niya kay katong kuan na hisgot na sabot naman gud ako niya. Og sayang pod anugon pod og di madayon at least kuan na pod ba kanang komportable ra pod maglantaw ang mga kuan. Di ra pod yagaw bitaw. Aron dili sabot lagi na Padre lagi, dili lagi na mo ko. Sabot lagi na. Sige bro. Thank you bro. Sige bro. God bless. Okay, thank you. Ayun. Bro Derek, run out si Brother Russia, Bro Derek. Run out. Run out si Brother Russia. Ayan. Ano? Run out mo si Brother Russia. Wala kang ibang moderator. Si John Ray, nagtrabaho si John Ray. Hindi pwede yata na paano ng iba dahil wait lang ha, tatawagan si Brother Russia, be. Line.
Tinanong natin, baka magbalik yung si Badirasya. Bro, anong sekta Diyan na ba pa na? siya kanina? Andiyan siya kanina? Andito siya kanina, siya yung unang nagsalita. Ganon. No, Dapat pala pumasok ko kanina. hindi, siya yung unang nagsalita. Binasa na niya yung rules, di mo lang marinig yung rules kasi hindi ka naka-join audio. Ganon. Oh, sana nag-join audio ka sana para marinig mo yung pagbasa niya ng rules. Naghintay ako ng 8:30. Ha? Naghintay ako 8:30. 8:20 pa lang tumawag na ako. Saka akala ko baka para mapaaga eh. Hmm. Ano yung specific na sekta mo, bro? Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Ano yan? Church of Church Jesus of Christ, Jesus Christ, the Lord and Savior. the Lord and Savior? Yes. Ang kailan niya naitatag? Hmm? Kailan niya Ah, naitatag? may aral kami patungkol diyan eh. Kasi ang aral namin idinagdagdag na pawang idinagdag lang ang iglesia. Idinadagdag lang sa itinatag ni Kristo. Ay, hindi yung tanong ko yung iglesia niyo kailan naitatag yan? Yung Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Kailan naitatag to? Doon niya sa gawa, brad eh. Sabi doon ni Pedro, sa inyo ang pangako sa lahat Bro, ng tinawag. So, parte kami ng mga tinawag, no? Ibig mga hintil. So, tinawag at idinagdag doon sa church na hindi. itinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng aral. Sabi ni Kristo, sabi ni Juan sa 1, sa 2, yung paroroonan ka ng ama, pananahanan ka ng anak at ng ama sa pamamagitan ng aral. So nandun yung pananahan kahit ngayon ka lang binautismuhan, ay idadagdag ka doon, sabi, yung mga nangaligtas. Sa church na itinayo ni Kristo kasi ang paraan ng pagdadagdag ay yung paraan na kung ano yung aral na itinatag ng Panginoon. Hindi, ang tanong ko bro, yung inyong iglesia na Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, kailan to naitatag? Kasi sinisigurado ko kasi bro na wala pa to noong 1521 eh. So, Ante, yun nga ang aral namin kapatid do. Kasi ang church kasi hindi naman siya hindi naman siya sa amin isang narehistro to bro, ito eh. reliyon. Bro, Reliyon o sect. nakarehistro itong Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, nakarehistro to? Oo, kasi matagal na. So Kailan siya narehistro? siguro nasa 20 years siguro. 20 years? 20 years na sa... 20 years na kami dito sa church, sa si GCLS. Pero iba yung aral namin kapatid. Hindi kami tulad ng mga iba na tinatawag na relihiyon o sekta yung church. Ang church kasi sa amin, kapatid, ay yung mga tinawag, yung mga tao. So, Hindi, nagsimula pala ito na sa mga year 2000. supposed to be mga ganon, nandun kami na busno. Kaya lang, hindi kami bumabatay doon. Na? Hindi kami Ayun na nga. bumabatay doon. Yes, Kasi hindi kung kami bumabatay. Kasi kung diyan nagsimula sa 2000, ibig sabihin sa year 1999 wala pa kayong membro. Kasi doon ka pala nakakilala eh. Ayun Yung na nga. tunay na pagkakilala. Kasi dati akong Katoliko. So doon ka pa lang nakakilala. Yes. Ha? Dati kang Katoliko? Ayun yung una kong samahan. Kasi doon dati akong Katoliko. Yan ang una naming Kaya lang, Maganda to. ayun nga sa mga tinawag. Doon Magtalakayan kami tayo. nagpapalala. Habang wala pa si Badirasya, maganda to. Bro, ano naman ang reason bro na iniwanan mo yung Katoliko bro? Unang-una, gaya na sinabi ko sa iyo, nakalive ba tayo? Hindi naman. Nakalive na tayo. Kaya ba tayo nag-live? Nakalive ba tayo? Kasi, Alam ko, nasa ano pa lang tayo nung nagsimula na kasi si Badirasya, Nakalive na pala tayo? yan, oo.
Kaso may aberya sa may aberya sa kanya linya niya brown out. So, talakayan na lang tayo. Habang naghihintay kay Badarasya, Ano kaya si brother sa anong kailan tawag dito? nagsimula ang church bro JD? Kailan nagsimula? Ano daw? Pwede Masana naman sa natin yan, Brad, isunod yung debate, True Church, pwede naman yan eh. Kung ibig mo lang. ano ko Yung malalayo formal debate ba? Formal debate ba tayo? malalayo ang tema bro kasi kadalasan ganyan masyadong malayo ang tema. Ang nangyayari kasi ganito yan bro, kapag ang topic is true church, ang nangyayari lagi na lang Katoliko manindigan na Katoliko ang tunay na iglesia, taga-tutulan yung iba. Pag sila naman patindigin ko naman, iba naman topic ang ini-insist. Tapos pag tinanong naman sila about sa kanilang history, ang babasahin naman Biblia. Kung Biblia, dapat sana existing na yung iglesia nyo noong mga 1521 nung napasok ng Kristyanismo ang Pilipinas. Existing na. Noong panahon 1521 na sino ba ang nyo? Sino ba ang head pastor nyo? Kasi bawat kasi iglesia kasi merong mga head pastor yan. Halimbawa, sa Seventh-day Adventist, ang kanilang president ngayon ay si Ted Wilson. So may mga Oo. before siya naging presidente, may mga mas nauna pa sa kanya. So every meron silang head pastor talaga. Sa Katoliko ang Santo Papa, sa SDA, dati kasi akong SDA, yung kanilang mga Dati kang SDA, bro. Yes, dati akong Seventh-day Adventist. Ibig sabihin, dati akong Katoliko. Dati akong anti-Katoliko. Kaya lahat ng mga atake ng mga protestante sa Katoliko, atake ko rin yan dati. Ibig sabihin, mas malaki pala ang experience mo kasi galing ka sa ibang samahan. Ibig sabihin, nararamdaman ng iba kung paano, halimbawa, mayroon silang mga tanong na mga leading question nila na alam ko naman na na ano ba tawag dito? Yung Mas advanced ka kumbaga sa kanila. Kasi mayroon, naggaling ka sa SDA eh. syempre, yung mga, Sa ibang Katoliko, sa ibang debatista ng Katoliko, mas advanced ka sa kanila. Advantage ka sa kanila. Kasi dati kang SDA pala eh. Yun na nga. So, Kaya, kaya alam mo yung pasikot-sikot ng SDA, gano'n. alam ko yung mga nila, mga atake nila, yung mga reasoning, alam ko lahat yun. Yung kanilang technique. Halimbawa, leading question pa lang, alam ko na kung ano yung niyan. Yung kanilang mga tactic na ganito, ganire, alam ko yon. Oo, kaya nga. Kasi Naaamoy galing ko, ka. naamoy ko Pati yon. yung mga ibang mga samahan o mga born again, alam mo na rin yan. O syempre, dati rin akong Diba? may barkada akong born again kasi doon sa Osames, kapitbahay namin yung simbahan ni Pastor Dinuro ng Sanctuary of the Living God. No? Uh, Pastor Dinuro, syempre pag minsan gutom tayo, mananghalian tayo doon tayo sa. Kasi nag-i-invite ng tanghalian syempre, alangan na tanggihan ko. Pupunta ako doon. Pagkatapos ng lunch, Bible study na yan. So the way sila mag-preach, the way sila magturo, kabisado ko yan. Kasi hindi naman ako debatista nung unang panahon eh. Nakikinig lang ako. Pero pagtapos ng Bible study, may tanungan, magtatanong ako, hindi ko na problema kung nahihirapan silang sumagot sa tanong ko. doon na gusto. Pero nung Seventh Day ka, nung SDA ka, debatist ka na ka. Hindi pa mga ilang mga siguro mga ilang buwan na ako nag-debater na ako kasi pag-uwi ko sa bahay namin nakita ko yung papa ko nagbabasa na ng Bible. And then, nang binuklat ko yung Bible, may nakasipit doon, bibliko argumento ni Sok Fernandez. Tiningnan ko yung bibliko argumento, nandoon, mga talata, reasoning na protestante, tapos sa kabilang page naman, yung paano siya sagutin. So, ibig sabihin na kung ang papa ko nag-aaral na ng apologetics,
Kaya bumalik ako sa SDA, nagpaturo ako ng mga tatlong layman. Tatlong layman nagturo sa akin the way paano mag-reasoning, ano yung mga technique, ano yung mga strategy, lahat yung tinuro nila sa akin. Naging ano ako, naging debater ako ng Seventh-day Adventist hanggang nakadebate ko sa talibong ng CFD. Doon ko Ah, na-meet si Brother sa Osamis, taga-Osamis ako eh. Yan yun. Dahan-dahan. Tapos pag kami nagtalakayan, syempre open-minded ako, no? Hindi naman ah, ako pa na ano na nangangatwiran lang kung gusto niya mga twiran, wala namang sense. Pero ako ah, pag ako yung ano, nagipagtalakayan at napakatibay ng ebidensya mo, syempre iisipin ko 'yan. Ngayon, kapag na-realize ko na talaga napakatibay, at ang pinakamatibay na tanong sa akin ni Brother Wendell Talibong, ano 'yon? Kung hindi si Kristo ang founder, kung hindi si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church, sino? Yun ang kanya pinakamatibay na tanong. So, sabi ko kay Brother Wendell dati, bigyan mo ako ng 1 week, research ko yan. Kasi yung mga kasama ko kasi, pag tinanong ko agad, sagot nila agad, Emperador Constantino daw. Kaso, pag hanapan ko ng ebidensya, wala namang maibigay. Di naman ah. tayo di naman ako yung tipo na ano, pag sinabi mo, niwala ako kaagad. Hindi naman ganun, hindi ako ganun. Kailangan talaga may pruweba. Bakit? Kasi, ah, kapag hanapan ako ng ebidensya, dapat meron ako may pakita. Yan ang ginagawa Ah, ko dati. Si Wendell Talibong dati, ah. ha? Debate mo pala yun. Andyan sa Zoom si Brother Wendell. Sa Zoom, pumasok si Brother Ah, Wendell. Ah, debate mo pala yan. Ah, dito si Brother Wendell ngayon sa ano magaling sa yun. ngayon, nang naano ko si Brother Wendell, dinidebate ko yan sila. Brother Tata, Brother Wendell, dinidebate ko yan. Kasi hindi ko makuha yung tamang sagot kung hindi ko idadaan sa talakayan. Kaya yun, napakatibay. Tinanong niya ako, sino ang founder ng Katoliko. Sabi ko, bigyan mo ko ng 1 week. Sagutin ko yan. So, ang ginawa ko doon bro, syempre, hinanapan ko, nag-research ako sa mga library ng Tudela, library ng Tanggob, library ng Usamis, library ng Oroquita, library ng Pagadian, library ng Dipolog. Lahat yung pinuntahan ko yon para i-research ko. Lahat ng mga sagot bro, Jesus Christ naman ang sagot. Wala namang nagbigay ng ibang pangalan eh. Lahat ng mga Ah, encyclopedia talaga bro. Bigay talaga na founder talaga Jesus Christ. Kung walang nakalagay na founder, hindi ako makontento, hanapin ko talaga. Kaya ayun, nang nang ng ano ko, tiningnan ko naman yung ano, talagang ang founder talaga ng Catholic Church, Jesus Christ talaga. So, natapos yung 1 week, bro. Wala ako na ibang nahanap na sagot kasi natanong ako sa Iglesia ni Cristo. Ang sagot nila sa akin si Ignatius of Antioch. Nang ni-research ko naman si Ignatius of Antioch naman, third bishop of Antioch lang. Sa third siya, may second, may first. At ang first bishop, Apostle Peter. So, tuta naman ako sa iba naman, sa Church of Christ na yung walang instrumento. Di ko alam kung kasamahan nyo yun. ah, okay. Ano ko narinig ko yun? Ano Walang sabi? instrumento. Sabi nila, ang founder daw, si Pope Boniface. So, search ko Ah, kasi sinecheck ko kaagad eh. Pag-check ko, pag double check ko, si Pope Boniface, meron pang Pope, mga Pope mas nauna pa sa kanya. Hindi pwede na siya ang founder kasi meron pang mas nauna sa kanya ng mga Pope. Hindi pwede, bagsak. Then lipat naman ako sa iba, born again, ay binigay naman sa akin naman, ay ano, 17th century daw na itatag. 17th century, sabi ko, sure ka ba dyan, Pastor? Sabi niya, sure ako dito. Pag ayaw maniwala, di ko na problema yon. Tinanong ko siya ngayon, kung 17th century pa nagsimula ang Katoliko, anong reliyong dinala ni Magellan sa Pilipinas noong 1521? Hindi na makasagot yung pastor. Sabi ng pastor, hindi ako niwala siya, wala sa Bible yan. Sabi ko naman, kung ganun, pastor, yung sinabi mong 17th century nagsimula yung Katoliko, nasa Bible rin ba yan? Wala rin. So talagang ano na, natapos yung 1 week bro, wala akong nakitang ibang founder, Jesus Christ talaga. Pagbalik ko, hinanapan ako ni Brother Wendell, siningil niya ako, sabi ni Brother Wendell na may sagot ka na. Sabi ko, wala pa eh.
O, dadagan ko yung assignment mo. Binigyan niya na ako ng pangalawang tanong ulit. Kung hindi si Apostol Pedro ang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika, sino? Eh di, another 1 week na naman ulit. Hanggang dumating, pagkatapos ng mga siguro ilang linggo yun, bro. Nakita na ako ni Windy sa katedral, nadaanan niya ako, silang dalawa na Sara, mga anak niya kasama niya, kinuhit niya ako, "Hoy, nandiyan ka pala." Ano, sinama na niya ako sa IBGT, yun na. Doon na niya in-announce na ano sa IBGT na ano, na nagkatoliko na ako, nagbalik katoliko na ako. Yun ang reason talaga, bro. Hindi ako nakikipag ano sa aral kasi sa aral, dami ng kopyahan sa aral. Halimbawa, pagka Diyos ni Kristo. Dating daan, Diyos si Kristo. Iglesia Katolika, Diyos si Kristo. Seventh-day Adventist, Diyos si Kristo. Baptist, Diyos si Kristo. Born again, Diyos si Kristo. Pare-pareho eh. Oh. Mga kopyahan na. Kung aral ba tayan, mga kopyahan, dami kopyahan. Sabbath keeping pa nga lang. Piniling nasod, Sabado. Church of God, Seventh Day, Sabado. Seventh-day Adventist, Sabado. Seventh-day Baptist, Sabado. Judaism, Sabado. O, alin sa kanila ang totoo, puro Sabado yan. Kaya hindi ako mababatay sa ano, sa pangungopia sa aral. Pinagbabatayan ko talaga yung mismong grupo na nag-i-exist. Hindi yung, ganito yung aral namin. Ito yung aming katuruan. Pero yung grupo nyo, kailan lumabas? Kaya tinanong kita kanina, kailan ba talaga lumabas itong Church of Jesus Christ, Lord and Savior? Yun ang reason tinanong kita kanina. Para ang purpose ko doon is malaman ko talaga kung kailan talaga siya naitatag. Yun ang reason, bro. Dami ng ano ngayon. Halimbawa, may nag Marami ka pala nadaanan na, bro. Ilan taon ka sa SDA? mga 4, bro. 4 na taon ako doon, Seventh-day Adventist. 4 taon ka? Mga 4 na taon ako sa 4 Seventh-day taon ka lang pala ron. Adventist. Oo. Dati ka siguro Katoliko. Dating Katoliko, tapos 4 na ano. Kaya, Dati kang Katoliko. dating Katoliko pero walang alam. Nung ako'y kinonvert sa Adventista, hindi ko nga alam pala na yung Oo, revolt lang alam. Katoliko pala, hindi pala nila kinikilala na ano, na Diyos. Wala. Ito. Ano ko sa yung ano, ang patungkol doon sa ano, sa, wala pa si Baderasya. Ano nangyari kay Baderasya? Tungkol naman doon sa ano naman, wag mo na yung revolto Oo kasi nga yun eh. Alam niyo, kasi yun ang tabi din yung revolto, iba na lang. Palagay na lang natin yung eh. yung mga santo. Yan. Yung mga santo sa ano sa katuruan ng ano ng Seventh-day Adventist, ano yung mga santo, Diyos ng mga Katoliko, yung mga santo. Eh, Diyos ng Katoliko ang mga santo. Kailan nangyari yun? Kasi nung ako nasa Katoliko pa, hindi naman naturuan ng pare na Diyos namin si San Pedro. Diyos namin si Antonio de Padua. Alam mo sinasabing gano'n. Paano sinasabing Diyos namin yun? Ayun. Siyempre, kabisado ko lahat yan. Nagkataon ako yung gusto mo makadebate. Sinishare ko lang naman yung aking karanas. Ayan. Ah, Saka napapanood ko man yung debate mo eh. Okay ka makipag-debate. ako? Magaling ka, masarap magandang kausap. Magandang kadebate yung magaling makidebate eh. Oh. Ganun ba? Yung ba ang observation mo? Ay, kung ganun, thank you. To God be the glory lang masasabi ko Oo. doon. Nalala ko dati doon sa Osamis, nagdebate kami ni Brother Tata doon sa ano, sa stage sa tabi ng katedral. Bago kami magsimula, sabi ko, Lord, may kadebate akong Katoliko, Lord. Buksan mo ang isipan ko, Lord. Ha? Huwag mong hayaan, Lord, na ano, na manaig ang kasinungalingan. Ilabas mo ang totoo, Lord. Lumabas nga ang totoo. Eto, nakatoliko ako. Ayun. Yun ang Balik nangyari. Katoliko. Yun ang nangyari.
Wala namang ano. Teka lang ha. Ano kayang update kay Brother Russia? Ano yung sa Brother Russia ha? Tingin ko to. Nasa teka Pagka muna. ano ba, di yan lang natin, i-reschedule na lang natin. Reschedule na lang pag wala si Brother Russia talaga. Wala si Brother Russia, Pwede pero sa October, kung kailan ka bakante. Ang nag, nag, maganda, magkatagpo talaga tayo. Kaya sabi ko kasi, magaling ka sa debate, kaya magandang usapan to. nibalik na kurente. Taga saan ka, bro? Sa Cavite, Sa Cavite ka. Tansa? General Trias? hindi, Kawi? Imus. Imus? Imus. Walang nangyari. So, ano yung kung ano yung mga kasamahan ko Malapit, rito? malapit lang yung 7. Ano yung kung ano yung mga kasamahan ko rito? Ay, Brother Romel. Teka ha. Yung mga Muslim ko, nakadibate mo na yung mga taga-Muslim ko. Mga Muslim, nakadibate mo rin, meron ka na. Muslim, doon lang kami sa Osamis. Ang nakalaban ko Muslim doon, si Alimuddin Bantilan at saka si Muhammad Ali Tumarangan, pero wala akong official video na nagkadebate kami. Pero si Brother Wendell Talibong, marami siyang experience doon. Hmm. Ah, Brother oo nga, Wendell, napanood marami. ko rin yan, minsan. Ikaw, nakadebate ka na ng Muslim. Pero tanongin kita bro, ano ba talagang reason na iniwanan mo Katoliko bro? Chika muna tayo habang wala pa si Brother Russia. Malaman ko yung background mo rin naman. Habang hinihintay, Bakit mo? habang hinihintay pa. Sabi ni Brother Russia. So, pag sakali dumating 9:30, wala pa si Brother Russia, reschedule tayo. So, ano ba? Sige, sige. Schedule tayo pag wala pa siya ng 9:30. Ano ba talaga reason? Ah? Ano ba talaga reason na iniwan mo yung ano bro? Yung Ay, Katoliko. ang ano ko, ang mga magulang ko, pamilya ko, lahat Katoliko. Mm. Sa side ng asawa ko, Katoliko lahat yan. So, ako lang ang naiba siguro. Kay siyempre natural tulad din ng ng iba nung tayo nagbabasa rin, nagsuri din tayo. Baga kinumpara natin lahat ng mga aral ng mga iba't ibang samahan. Nakinig tayo sa iba't ibang mga samahan eh. Iba't ibang mga sekta, pananampalataya. Pinakinggan ko lahat eh. Pero yung tanong ko nasa isipan ko lang habang nagsusuri, habang tinitignan yung tama ko ano talaga yung tama o yung nakasulat. Marami kasing Brad eh, bili mo Katoliko napakalaki niyan. Pwede ka naman nung umalis ako diyan, di ba? Hindi naman ang naging batayan ko yung laki at yung dami ng ng samahan eh, yung tagal ng samahan eh. Tulad ng pwede sa Iglesia ng Cristo, sa dating daan, pwede sa SDA. Di ba? Ang lalaking samahan yan. Mga, kumbaga, mahiyaman yan. Pero hindi ako naging, hindi ako nag-strict. Hindi ako nag-focus doon. Kumbaga, tinignan ko maigi yung mga, iba't ibang aral, iba't ibang samahan, iba't ibang mga aral. Pinagkumpara ko, nakita ko, iba-iba yung mga aral. Iba-iba ang mga aral. So nagano ko hanggang sa sumapit na nagpa-bautismo tayo sa CJ Celes, yun na nga yung nagsimula nun. Kasabay din nun, Brad, siyempre yung yung pagbabago ng isang tao. Kasi dati ako lahat halos ng vision nasa akin eh. Pero sa totoo lang aminin ko, nung ako'y Katoliko, halos wala naman akong wala naman akong doktrina ng Katoliko talaga. No? Hindi naman tayo ganun kaano sa pagiging Katoliko eh. Di ba merong ganon? Basta ikaw, Katoliko ka, okay na. Katoliko ka, okay na. Simba ka ng linggo, okay na. Ganon dati pamumuhay ko eh.
Huwag kang makakaligtas sa simbahan. Ganun lang ang buhay ko eh. Puro simba lang. Pero yung aral talaga, hindi ko nakita yung ano, yung lalim ng aral. Bakit hindi ka nagtanong? Siguro ha? Bakit Hindi hindi nga, ka hindi nag... ako katulad mo, matanong ka eh. Hindi, naging natanong ko na rin yan, Brad, nung ako'y nagsuri na. Yun nga, sabi siya, yung comparison, di ba? Yung pagkukumpara ng mga samahan. Kasama na yung ano dyan, yung Katoliko dyan. Kasama na rin yung Katoliko dyan. Nung gusto ko maging malalim sa pag-aaral, siyempre lahat ng samahan, pinag-aralan ko. Lahat. Doon ko na lang na-discover, doon ko na lang nalaman na iba-iba talaga yung samahan. At nung nakikipagdebate rin ako sa mga Katoliko, lalo ko nakikita yung aral ng Katoliko. Lalo ko siyang nakikita. Lalo kong nalalaman yung aral niya. Pero sa totoo lang, nung Katoliko ko, tulad din ako ng ano na talagang walang aral ng pagsamba, tama, di ba? Ng mga rebulto. Ano? Nung Katoliko ko, Ano? nung Katoliko ko, ang alam ko, hindi ka sumasamba sa rebulto. Di ba? Hindi. Yun yung aral. Yan, parang sa inyo rin, gano'n. Hindi sumasamba sa rebulto, Katoliko ka, gano'n. Kaya lang, gaya ng sinabi mo, no, kung ikaw, ang naging rason mo, ay yung samahan, yung tagal na samahan, yung pinakamatagal o dami ng samahan. Ako, iba yung naging rason ko din. Ang naging rason ko naman, na bukod sa nagsusuri, ay yung pamumuhay ng bilang Kristiyano. Kasi sabi ko nga siya, dati akong loko-loko eh. Halos lahat ng vision natikman ko. Basagulero ako, lahat. Pero kaya nga yung pamumuhay, siguro dahil sa lawak ng Katoliko, hindi naman kayang subaybayan ng mga ng mga pare o pastor, di ba? Ang bawat Ang naging ang naging advantage lang diyan sa mga maliliit na samahan, nakatutok sa iyo yung mga pastor o nag-aaruga sa iyo sa pananampalataya o pang-spiritual na pamumuhay. Doon ko nakita yon, no, yung pang-spiritual na pamumuhay. Ganun ba? Based naman sa aking interpretation naman dati dyan, kasi isa sa mga, nung ako ay nagsabadista, inopen nila sa akin yan. Tingnan nyo yung mga Katoliko. Daming adik. Tingnan yung Katoliko, mga tambay sa kanto. Tingnan yung mga Katoliko, mga lasenggo. Tingnan yung mga Katoliko, mga sugarol. Tingnan yung mga Katoliko, mga babaero, mga lalakero, mga ganon. Nakikita nila yon. Pero nakapagtataka, hindi nila nakikita ang buhay ng mga santo. Isa yun sa mga ko. Isa yun sa mga kakulangan ko dati na ako'y Katoliko kasi hindi ko pinag-aralan ang buhay ng mga santo. Ang nakikita ko, yung kapitbahay namin, butangero, yung kapitbahay namin, lasenggo, yun ang nakikita ko. Hindi ko nakikita yung buhay ng mga santo. Paano ba namuhay natin si Padre Pio? Ano ba ang pakikitungo ni Padre Pio sa mga tao? Yung buhay ni Santa Lucia, yung buhay ni San Antonio de Padua, buhay ni San Vicente Ferrer, paano ba sila namuhay? Paano ba nila naipakita sa mga tao yung kanilang pananampalataya bilang Katoliko? Hindi ko nakita nung una yon. Nung ako'y naging Sabadista, sabi ko, nung ako'y Katoliko, ang lakas kong manigarilyo. Sabi ko yun. Pero may nakapag-explain sa akin na Katoliko eh. Ang explain niya sa akin ganito. Para lang yan traffic light. No? Ang traffic light, pag umilaw yung red, ibig sabihin stop. Pag umilaw yung green, ibig sabihin go. Halimbawa, umilaw yung traffic light na red, stop. Pero hindi ako nakinig, dumiretso pa rin ako. Nang ako dumiretso, nabangga ako. Ang tanong,
Kanino kasalanan yon? Kasalanan ba ng traffic light? O kasalanan ko na hindi ako tumingin sa traffic light? So, ang explanation dyan, Brad, ganito yan. Hindi naman tinuturo ng simbahan na magbabaero ka. Hindi naman tinuro ng simbahan na maging butangero ka. Hindi naman tinuro ng simbahan na magsugarol ka. Hindi naman tinuro ng simbahan na maging barumbado ka. Pero marami talagang barumbado, maraming magnanakaw, maraming adik. Ang reason kasi bro, hindi nakikinig sa turo ng simbahan. Pumunta man sa simbahan, ang nasa isip, it's either maghanap ng chicks o di kaya pag-uwian, may uupakan tayo sa unahan. So, ibig sabihin, yung kanila pagiging butangero, kanilang pagiging lasenggo, hindi yun dahil sila ay katoliko. Yun ay dahil hindi sila nakikinig sa katuruan. Sabi ng, pagkatapos na misa, sabi ng pare, sumainyo nawa ang kapayapaan. Pero ba't sa bahay, butangero ka? O kanino kasalanan yun? Ako, naisip ko, tama nga no? Maraming butangero sa Katoliko pero di naman tinuturo ng simbahan. Bakit ang simbahan ang sinisisi sa pagiging butangero ng isang tao? Yan. Bakit si ba sinisisi? Bakit si padre na alimbawa, nakita ko si padre na na naglasing si padre. Oh, porket naglasing si padre, ibig sabihin ba tinuro sa simbahan na maging lasenggo kayo? So, hindi ba nasa yan bro? 1:24 na huwag kang humatol ayon sa iyong nakikita, kundi sa tamang pamantayan. Ang tamang pamantayan, yung opisyal na katuruan ng simbahan. Opisyal ba katuruan sa simbahan na maging butangero ka? Turo ba sa simbahan na maging lasenggo ka? Hindi yan turo eh. Pero ba't ka naging lasenggo? Kasi hindi ka nakikinig. Kaya, yung sa mga naging from Catholic, naging born again, tapos sisigaw sa kalsada, mga kababayan, dati nung ako'y Katoliko, ako ay lasenggo. Bakit? Inutusan ka ba ng pare na maglasing ka? Hindi naman. Saan sa Catechism of the Catholic Church sinabi, maglasing tayo? Wala sa Catechism yun. Oh. Halimbawa, sa term pagsamba. Dati bro, nung ako'y nalipat sa sa Seventh-day Adventist bro, ang pag-unawa ko sa samba, isa lang. Sambahin mo ang Diyos, yun lang. Pero hindi ko masagot yung Daniel 2:46 bro eh. Nabasa mo yun? Yung Daniel 2:46 bro, nabasa mo? Ha? Na sinamba ni yung sinamba ni Hari Nabucodonosor si Daniel. Sinamba niya, yun ang mababasa kahit sa King James, worship talaga nakalagay. Sabi doon, sinamba si Daniel. Yung tinanong ako ng Katoliko, nung sinamba niya si Daniel, sino ang Diyos niya? Si Daniel ba? O yung Diyos ni Daniel? Unang sagot ko, si Daniel. Siyempre, sinamba si Daniel eh. Pero nung tinuloy ang basa sa 47, ang sabi ng hari, tunay ngang ang Diyos mo ay Diyos ng mga Diyos. So walang sinabi ang hari doon na Diyos niya si Daniel. Walang sinabi doon na Diyos ng Hari Nabucodonosor si Daniel. Pero, ba't yun na nasa isip ko? So, pinag-aralan ko yung term worship. Ay, meron palang ikalawang klase na worship na hindi pala kinikilalang Diyos. Kasi, nung binasa ko yung Daniel 2:46 sa magandang balita, ang nakalagay naman doon, nagbigay galang. Sa iba namang salita ng Diyos, nagbigay parangal. Pero bakit sa King James Version worship? So pinag-aralan ko yon. Natuklasan ko, meron palang dalawang uri ng pagsamba. May dulya at may latria. Ang tawag ng Katoliko dyan, latria at dulya eh. Yung binigay ng hari kay Daniel, dulya yon kasi di naman niya kinilalang Diyos si Daniel. So pagbigay galang lang yun o pagbigay parangal. Pero samba ang ginamit. Sa Katoliko, kanila interpretation dyan, may adoration, merong veneration. So, alin sa dalawang ito ang ibinibigay sa mga santo? Siyempre,
Isa 'yun sa mga ano ko, sa mga target ko dati nung ako ay nag Seventh-day Adventist. Isa sa mga target ko 'yun na kailangan patunayan ko na yung worship na adoration ang ginagamit ng mga Katoliko sa kanilang mga santo. Pero sa official teaching naman bro, hindi naman pala 'yun eh. Actually, sa kanilang CCC, ito yung talagang turo ng Katoliko. Sa CCC 2132 sa kanila, ilagay doon, the honor paid to the saints are a respectful veneration and not the adoration due to God alone. So, ibig sabihin pala, ang ibinibigay pala ng honor sa mga santo pala is respectful veneration and not the adoration. Kung not the adoration, bakit sinasabi ng mga protestante na ina-adore nila o kanilang ginagawang Diyos? So, tinanong ko yan sa mga Katoliko. Diyos nyo ba ang kanilang, inyong mga santo? Hindi daw. Hindi, kami turo nyo sa mga santo. So, nilaliman ko yung pagsaliksik ko dyan kasi ang hanapin ko talaga na matuklasan ko na talagang dinudiyos nilang mga santo. Pero hindi naman pala eh. So, ang ginawa ko, hinanapan ko yung mga kasamahan ko sa mga Seventh-day Adventist. Sila yung tinanungan ko na, bro, Binalikan mo. siya tinanungan ko, sabi ko, bro, di ba, sabi natin na na ang Katoliko ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Oh, meron ba tayong ebidensya dyan na Diyos nila ang kanilang mga santo? Meron ba tayong mga ebidensya dyan? Sabi nila, kung hindi nila Diyos ang kanilang mga santo, ba't nila niluluhuran? Teka. Interpretation natin yan eh. Ang gusto ko yung talagang aral talaga nila alimbawa, CCC, paragraph, blah, 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 ganito. Sinasabi doon na ang mga santo na ating kasama sa pananampalataya ay mga Diyos natin. Yun ang gusto kong mabasa. Na kahit na paano siya pagkasulat, basta sinasabi talaga doon na ang sentido talaga, Diyos yung santo. Kinikilala siyang Diyos na, gaya ni Kristo, Diyos. May siyang manglilikha. Kung nasaan omnipresent, omniscient, saka omnipotent. Dapat yan ay nasa santo para mapatunayan ko na Diyos ang mga santo. Wala silang naisagot sa akin, bro. Sabi lang nila, kung di nila kinikilalang Diyos yan, ba't nila niluluhuran? So, ibig sabihin, ang reason nila, based sa kanilang interpretation, hindi based sa katuruan ng simbahan. Ang gusto ko, sabi ko sa kanila, teka muna bro, interpretation mo yan eh. Sabi mo, kung hindi nila kinikilalang Diyos, ba't nila niluluhuran? Interpretation mo yan eh. Ang gusto ko yung talagang aral talaga nila para makita ko yung aral nila para ipangsampal ko sa kanila. Yun talagang sinabi ko dati. Para ipangsampal ko sa kanila. Ay tatanggi mo, ito yung aral nyo, babasahin ko, sampal ko sa yun nasa isip ko dati. Pero natuklasan ko pala bro, wala pala sila kanong turo. Yan sabi ko, kaya kaya sabi ko, saan? Gusto ko talaga yung meron talaga evidence kasi interpretation natin ng ating dito. Halimbawa, ganito. Sa panahon sa ating worship, alas 6 sa umaga at alas 6 sa gabi. Alas 6 sa umaga at alas 6 sa gabi. May mga nakaluhod, nakaharap sa banyo, nakaharap sa dingding, nakaharap sa kusina, nakaharap sa lamesa. Papayag po tayo, sabihin ng mga Katoliko, nakikita ko yung Sabadista nakaluhod, nakaharap sa kubeta. Yung kubeta ang kanyang Diyos. Payag ba tayo doon? Kung halimbawa, yung ating reason, siyang kanilang gagamitin sa atin. Nakita ko ang Sabadista sa kanilang worship, nakaluhod, nakaharap sa kubeta. Sabihin ka na yung Diyos sa ating kubeta. Yun ang ko sa SDA. So, napatunayan ko talaga bro na hindi talaga eh. Wala talaga. Kaya ang ginawa ko, nung iniwan ko yung Sabadista, dumating yung araw na iniwan ko sa Sabadista, floating pa ako noon. Hindi sabihin, hindi pa ako totally 100% na considered na ako na talagang tama ang aral ng Katoliko. Hindi pa ganun. Dumaan pa ng ilang buwan yun. Ilang buwan yun hanggang sa dahan-dahan, gradually natanggap ko rin na
na Katoliko talaga tunay. Yun ang ano ko. Hmm. Yung mga nasasabi diyan na ako dati Katoliko, ako'y lasenggo, ako'y babaero. Ang sarap sabihin na, bakit tinuro ba yan ng pare sa'yo? Yun. Yun. Ikaw. Ikaw ay ano ka basta bolero, butangero ka rin. Oh, tinuro ba? Oo, pero nung nung ako'y ganyan, nagbabasa na ako ng Biblia noon. Siguro lumipas din ng mga taon, hindi na ako gumawa ng anumang kumbaga labag sa aral, pero Katoliko pa rin ako noon. Mm. Pwede ka naman Hindi mag ako umalis ka. pwede ka naman mag born again bro na Ibig sabihin, Katoliko ka lang. nung ako'y, tuluyan yung pagbabago. Kasi mahirap kasi magbago eh. Ang naging unang rason diyan kapatid, ganito. Iba kasi talaga Brad yung yung sabihin natin na na kapatid na na katulad mo na gumagawa ng kasi halos lahat nung ako'y Katoliko, halos lahat ng kapitbahay ko, barkada ko, lahat yung Katoliko. Pero nung tinignan ko, bakit ni isang Katoliko hindi umabot sa hindi umabot sa pamantayan ng pagiging Kristiyano sa Biblia. Pero nanatili pa rin ako sa Katoliko ron kasi hindi ko inintindihan eh. Hindi ko inisip yan. Ano yan bro? Pero yung Wala- mga Katoliko po, Walang isang Katoliko na walang isang Katoliko na hindi ibig sabihin, nung ako'y, yes, na umabot yung pamantayan ng paniniwala ko sa Biblia. Ang hinalimbawa ko ng kapatid, yung mga kapitbahay ko, mga kaibigan ko, halos lahat yan eh. Halos lahat yan. Kaya nang nakita ko yung talagang gusto kong pagbabago, andun na ako nagsusuri. Pero siguro umabot pa rin ako ng taon eh sa pagiging Katoliko ko eh. Hanggang dyan ay nagsisimba ako. Pero talagang yung pagsimba ko talagang taos puso talaga. Talagang sumasamba ka sa Panginoon. Bagay yung talagang dama mo, naramdaman mo. Pero nung naghanap ako, tinuri ko, halos, ito, alam naman talaga natin yan eh. Kaya kasabi ko sa'yo, nung ako'y Katoliko, halos lahat, barkada ko, sila pa yung mismo, inom tayo pre, ayan, di ba? Hindi, bawal na yan eh, bawal yan. Ako yung nag-aano sa kanila. Hindi, baga, lasing tayo, gulo, sabi ko, hindi, baga, nagbago talaga ako, iniba ko talaga yung sarili ko. Pero as is, nagsisimba pa rin ako. Ando pa rin yung aking pagiging Katoliko. Hanggang dumating na parang naghanap ako, gusto ko yung katulad ko ng pananampalataya. Yung nagkakaisa kami ng paniniwala at yung gawa. Yun ang hinanap ko. Kasi wala akong nakita talaga eh. ganon. Yun pala reason. Kaya doon pa rin yung yes, doon pa rin yung pagsusuri. Tuloy pa rin yung pagsusuri ko. Kasabay nun, nakinig na ako sa lahat ng mga samahan. Kasi gano'n naman talaga eh. Makikinig ka talaga. Kasi gusto mong lumago eh. Gusto mong lumago yung paniniwala, pananampalataya mo. Kasi tandaan natin sa Katoliko, wala namang tinuturo dyan sa simbahan na yung malalalim na bagay ba na tulad ng mga tinuturo ng maraming mga samahan. Gaya ng bro, gaya ng kasi Wala. Yun eh. Gaya ng bro, gaya ng wala. Tulad na sinasabi mo kanina, kasi ikaw nagtatanong ka sa mga Katoliko eh. Tulad ng mga tanong mo, hindi naman tinuturo talaga sa sa pagsamba pagsimba mo eh. Kundi may nakalaan sila diyan. Kasi yung turo sa simbahan, yung talagang yung pure lang talaga na encouragement lang eh, 'di ba? Sa simbahan, magmahal sa mga di ba? Yun ang kanilang turo lang, hindi sila nagmamalalim. Pero yung isang mananampalataya, bro. matagal yan. Ba't malalim yung laman ko? Tsaka nung napasok nagtanong Catholic Defender, napasok ko sa Catholic Defender, doon ko nakita na marami palang tao pala na malalim palang so doon kasi tinanong mo yan eh. Nangangaral din sila. So ibig sabihin bro, pumasok ka dyan pa sa malalim eh. So ibig sabihin bro, pwede pala bro na kahit Katoliko ka, magmalalim ka, pwede pala yon. Hindi na pala kailangan pang na lumipat ng ibang relihiyon malalim. Kasi nangyayari ganito.
Pag lumipat Pero ka ng hindi yung religion, oh, lumipat ka ng religion, yung ano mo, yung iglesia na talagang yung tatag na iiwanan mo. Kasi ganito yan. Sample lang kita ha. Mas maganda. Ganito yan kasi, no? Si Kristo kasi, nung siya natatag ng iglesia, simula ng first century hanggang sa kasalukuyan, dumating yung araw na ano may tinatawag na Father of Protestantism eh. Dumating talaga yun, no? Yun naman may pagkakailan nun. Once upon a time in history, meron talaga nangyari pala na may lumitaw na the Father of Protestantism, na yun si Martin Luther. At di naman may pagkakailan naman yung history na yung Baptist, yung born again, doon sila nakakonect kasi Martin Luther, nung siya ay umalis sa Katoliko, naging Father of Protestantism siya, nandun na lumabas si John Wycliffe, si Huss, yung yung mga ibang tagapagturo, lumabas ang Anabaptist, lumabas yung si Charles Parham, nagtatag siya ng ng born again, lumabas si William Miller, nagturo ng Adventism, lumabas naman si Charles Taze Russell ng Saksi ni Jehovah. Doon nang galing lahat yun eh. Wala namang from Catholic na biglang nag-ibang sekta na hindi dumaan kay Martin Luther. Kasi kaya nga siya Father of Protestantism eh. Ngayon, nung lumabas din si Luther, syempre, yung kanyang authority nga na meron sa iglesia kasi paring Katoliko siya, yung paglabas niya, yung authority niya, yun, naputol na yun. Putol na. So sa kanya na yung authority ni Luther na putol na, so yung napasa sa mga Baptist, born again, Adventist, Mormons, mga napasa doon, yun ay galing sa sa sariling unawa ni Martin Luther kasi may mga kanya-kanya tinamo pare-pareho sila Bible alone. Pero ba't iba-iba doktrina? Oh, Iglesia ni Cristo, ang dating daan, pareho sila umaangkin, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, pero ba't iba-iba doktrina? Ibig sabihin, may mga pagkakataon talaga na yung kanilang pagkatatag ay bunga ng kanilang sariling unawa. Nasa ang authority doon? Ang inutusan ni Kristo ng mangaral, yung kanyang iglesyang tinatag. Oh, yung iglesyang tinatag niya, isa lang yun eh. From the first century down to the panahon na panahon na umisplit si Martin Luther, isang iglesia naman yun, wala namang iba iglesia noon. Kaya pa sa akin, hindi na kailangan lumipat pa sa ibang sekta para lang mangaral. Pwede, nagawa ko naman sa Katoliko. Nagawa ko naman dito. Actually, dati, ang bisyo ko dati, sigarilyo lang naman talaga yun eh. Di ko naman dinideny yan. Pero hindi ako kailanman naging lasenggo. Hindi ako kailanman na lulong sa sugal. Hindi ako kailanman nalulong sa sa droga. Marami akong mga kamag-anak sa Osamis dahil ako ay lahi ng ng Kulango. Actually, yung si Uncle Ampang, tsuhin ko 'yon. Kasi pinsan siya ni Mama. Si si Ampang ba yung ah si 'yon? Ano pangalan ni Uncle Ampang? Ito pangalan nun, nakalimutan ko. Basta, na yan, nasangkot yan doon sa sa kay Dilima. Ngayon, yan, mga ano ko talaga doon, meron talaga mga addict talaga sila, pero never nangyari na ako'y napasali sa kanila. Kasama sila, nakikipaglaro ako sa kanila, nakikipag-usap, but never akong na link sa kanilang ginagawa na ganon. No? Kung nagkabisyo ako dati, sigarilyo lang yun. Pero, nung ako'y nag-Catholic Defender, wala na. Actually, walang kalaman nakita sa akin dati na ako'y pinagbibintangan ng lasinggo. So, never talaga ako nalasing o uminom ng kahit konti lang na alak. Sabi, bro, kaya ko palang mag-born again, kaya sa Katoliko lang pala ako. So, ba't kailangan ko pa lumipat sa iba? Di ba? Sabi, kung nagawa ko to, kaya mo rin gawin. Pastor ka sa inyo, bro? Pastor ka sa inyo?
Pastor ka sa inyo, o hindi? One of the elders. One of the elders. Oh, Parang pastor, elders. yun na nga. Same One, yan, same naman yan. one of the elders Naman ka, yan. one of the pastors ka, yung nag-ordain sa iyo ay inordinahan din ni ano, atras ka lang, atras. Ang pinakadulo niya kahinat na niyan, Martin Luther pa rin, bro. Martin Luther. Siya talaga yung Father of Protestantism eh. Ano magagawa natin dyan? Alam mo, direct ka doon kay ano, direct ka doon sa kay Kristo eh, may Father of Protestantism. Siyempre, kahit sino mang mag-claim dyan na kami ay tatag ni Kristo. Pero may sigurado ka ba na ang inyong kategory sa inyong ano, sa inyong iglesia na kayo nagparehistro hindi Protestantism? Siyempre Protestantism naman siyempre 'yun. Kasi pag Protestantism kailangan talaga iparehistro. Oh, yan kasi sinasabi sa ano sa SEC. Sinasabi sa SEC, it requires the founder's signature to be affixed therein. Kaya nga, Iglesia ni Cristo, kahit sinisabi nila na sila ay tatag daw ni Cristo, pero yung kanilang rehistro, ang nakapirma na founder, si Felix Manalo, talagang siya talaga ang founder. Hindi pwede sabihin mo si Cristo, tatag lang kayo ni Manalo. Kaya nga sinasabi sa kanila pasugo, kapag sinabi nila na si Cristo ang kanilang founder, hindi apubrahan ang kanilang rehistro. Kaya sabi nila kung ang sisihin daw, yun lang daw. Yun. Ikaw, elder ka. Sino nag-ordain sa'yo? Yung ano, yung pastor nyo. Tapos yung pastor nyo, sino nag-ordain sa kanya? Yung pastor naman. Sino naman sila? Pastor. Nakadulo. Saan pupunta yun? Martin Luther pa rin. Yung Martin Luther. Ano nangyari doon? May authority pa ba yun? Wala na. Putol na kasi nag-out na siya sa iglesia. Oh. Ganun yun siya, bro. 9:30 na bro, wala pa rin si Russia. So, ano na lang? Reschedule na tayo. Sige, kailan ba? Ano natin bro, siguro mga next Monday. Next Monday na lang. Okay ka sa'yo? Next Monday? Sige, anong araw ba yan bro? Sadali lang October. Sa October. Tingnan ko baka meron akong debate. Sadali lang, tignan ko lang. Pwede ako sa ano bro? October. Pwede ako Sabado ng gabi bro kasi yung Sabado ng gabi namin talakayan talaga yan. 8? Ha? 5? October 5? Wala ako sa October 5 kasi meron kaming sports and evangelist. Meron akong October 12, meron ka 12. Sabado yun 12. Bakante ka? Bakante? Bakante, 12. Sige, 12 na lang tayo. May bakante ako ng 12 sa October. Ano na lang. Okay. Pero live natin yan bro sa ano? Sa... Ano pa rin? 8 pa rin? 8 pa rin siya bro. 8 pa rin. 8:30? 8:30 pa rin. Okay lang. 8:30? Okay lang. Sige. Okay lang. Sige. Pa-schedule ko na lang kay Badar. Ako. 8:30. Sige, 8:30 na lang bro. Sabado, 12. Sige bro. Ipa-schedule ko na. Okay, sige. Okay, God bless brother. Okay, God bless bro. God bless. Tumawa. Iba naman to. Out mo na nga. Wait lang ha. Out mo na. Mag-copyright ako doon. Si Claro ni Ikaw yun. Si Claro ni nakatawag yun. Ay! Face Messenger pala. So, hanggang dito na lamang po tayo mga kapuntos kasi talagang run out din si Nabara Russia. Wala tayong magagawa doon. No? Schedule na lang kami sa October 12. True, para sa akin itong simbahan na pinakamahigpit sa lahat. Pag-aralin mo talaga, halos lahat ng galawan mo, maaari kang magkasala, no?
Sabi naman dito ni Cuniberto Letarino, pag malaman mo ang aral, hindi. Ang bilis talaga, no? Okay, sabi dito na ano, dami talaga nanood. 345 nanood sa atin sa ano, sa YouTube natin. Ako na lang mag-moderator para matuloy lang ang debate. Pasensya ka na Muslim Champion Salvation. Si Rasha kasi nakaano dito nakatoka dito kaya ano to? Ano to? Hello? Hello? Hello, sino to? Pastor? Brother Eric, nandiyan ka pa? Brother Eric? Andiyan si Brother Eric, pero naka-mute siya. Brother Eric? Brother Eric, hello? Brother Eric, hi. Hindi na sumasagot si Brother Eric, bro. Ah, bro, wait lang bro. Yan ang topic namin. ah, ano natin yan? I-resolve na natin yan sa ano namin, sa aming pag-aarap kasi yan ang aming topic. Ah, malalaman natin yan sa ano bro, sa ngayon darating na ano, ngayon darating na, ganun lang bro. I-send mo sa akin yung tanong, baka isa yan sa mga itanong ko sa kanya. Yun na nga. Bro, kung sakali matapos yung debate namin ng mas maaga, pasingitin kita na magtanong sa kanya. Kaya ano, anong number mo para ma-save ko yung number? Wait lang ha, 9811. So, i-screenshot ko to para i-ready ko ito sa darating na pagbabalik niya. Okay na bro? Eh, thank you bro, thank you. 911. I-save ko ito, i-save ko ito. Okay, sabi ni ano ni Montejo, wala de mo na dayon si Tundag bro JD na dayon may ganina ay bibo kay me. Nadayon may ganina. Ano? Tingnan nyo doon sa bukas ng umaga alas 6 sa YouTube channel ko ilalabas ko yung video, no? Lalabas ko yung video na ano na sa side ko kasi talakayan kami dalawa ni ano ni Roy Tundag at natawa ko wait lang natawa ko sa stand ni Roy Tundag kasi mag-i-interpret siya sa Biblia tapos ang tanungin sa akin tama ba ang sinabi ni John Revelator.
Ang tanong niya sa akin, sabi niya ganito, nasugat yung ulo ng halimaw sa Revelation 13 verse 4, nasugat yon. Tapos sabi sa Daniel 7, natanggalan siya ng sungay. Ibig sabihin, ang kanyang sugat ay dulot na pagkatanggal ng kanyang sungay. Tanong, sangayon ka ba na tama ang sinabi ni John Revelator na may sugat yung ulo? Nag-interpret siya na ang reason na nasugat yung ulo, nagkasugat yung ulo kasi natanggal yung sungay. Interpretation niya yon. So, ang tanong ko sa kanya ngayon, ang tanong naman niya ngayon, tama ba ang sinabi ni John Revelator na may sugat sa ulo ang isang halimaw? Diba? Sabi ko, bro, wag ganyan, bro. Nag-interpret ka sa akin. Tanungin mo ako sa interpretation mo kung sang-ayon ba ako. Hindi, tanungin mo ako sa Biblia kung tama ba nakasulat o hindi. Siyempre, sagot ko dyan, Biblia yan eh. Ang dapat dito, yung interpretation mo. Kasi kung sasabihin mo nagkasugat yung ulo kasi natanggal yung sungay, totol ako doon. Bakit? Wala naman sa Biblia na nagkasugat yung ulo ng halimaw kasi natanggalan siya ng sungay. Ganon. Ako sa interpretation mo kung sang-ayon ba ako o tutol ako. At lahat ng sagot ko, tutol ako. Ayaw niya kasi na ang style niya, ang tawag doon, ang tawag doon is loaded question fallacy. Wait lang muna to ha. Loaded question fallacy. Ating tanongin sa ChatGPT. Ating tanongin sa ChatGPT, pakita ko sa screen ha, wait lang. Tiba sa screen yung ni ChatGPT, tanungin ko siya, ano ang loaded question fallacy? Yan yun, ito. Tanungin ko siya ha. Ano ang loaded question fallacy? Yan. So, anong sagot ni rito ni ChatGPT? Ito, sabi dito ha. Ang loaded question fallacy ay isang uri ng lohikal na pagkakamali kung saan ang isang tanong ay itinanong sa paraang nagpapahiwatig ng isang palagay na hindi pa napapatunayan. O hindi pa pinatutunayan. Kadalasan, ang layunin ng ganitong tanong, ayan, tandaan nyo ha, ano ang loaded question fallacy? Isang paraan kung saan ang isang tanong ay itinatanong sa paraang nagpapahiwatig ng isang palagay. Ibig sabihin, ang tanong mo, nag-assume ka na. No? Nag-assume ka na hindi pa napapatunayan. Halimbawa, sabihin na sa iyo ha. Halimbawa, ganito. Sample sa baba. Tignan mo sa baba ha. Sa halimbawa nila ha. Tinigil mo na ba ang pandaraya sa mga pagsusulit? Ibig sabihin, sa tanong niya, i-insist na niya sa tanong niya na nandaraya ka sa pagsusulit. Mali yan. Dapat sana ang tanong ganito. Nandaya ka ba sa pagsusulit? Yun ang tamang tanong. Nandaya ka ba sa pagsusulit? Kasi bilis yung sumagot na hindi ako nandaya o nandaya ako. Ngayon, ang tanong kasi, tinigil mo na ba ang pandaraya sa mga pagsusulit? Ibig sabihin, sa tanong pa lang, nag-insist na siya na yung kanyang tinatanong, nandaraya talaga. No? In-insist na niya sa kanyang tinatanong na yung kanyang tinatanong, nandaraya talaga. Sa tanong na ito, pinagpapalagay ng gumagawa ng pandaraya ang tinatanong kahit na hindi pa yon napapatunayan. Kung sumagot ng oo o hindi, para bang inamin na niyang totoo ang pandaraya. Yan ay isang tinatawag na loaded question fallacy. Ang ganitong uri ng tanong ay madalas gamitin sa mga debateng may kinalaman sa paninira o manipulasyon ng impormasyon upang mailagay sa alanganin ang sinasagot. Tingnan ninyo. Ito yung tanong sa akin ito yung uri ng pagtatanong sa akin ni kanina.
ni sino yun? Roy Tundag. Mag-i-interpret siya tapos tanungin niya ako, tama ba ang sinabi ni John Revelator sa Revelation 13? Yan ha. So, nasabi ko sa kanya, bro, ang ginagawa mo, bro, isang loaded question fallacy. Nagreklamo siya. Ba't ko sinasabi daw, nagpa-fallacy siya? Sabihin naman, Seventh-day Adventist, walang alam sa ano ang fallacy, pero ginagawa nila. Sayang, oy, wala ko ganiha. Sabi ni Aya Montejo. Tingnan mo na, abangan mo bukas ng umaga sa YouTube channel ko, Jando Alabado TV. Tingnan nyo rito, alas 6 ng umaga. Uy, pakiusap, subscribe naman kayo. Ano? Sa Jando Alabado TV. Ngayon, bukas ng umaga ilalabas ko yon yung ano, kasi Bisaya kasi siya. Hindi ko siya pwede i-upload doon sa ano ni Padre Darwin kasi Bisaya. No? Kaya, sa mga Bisaya lang yun ha. Kung gumawa na ako ng interpretation doon o pagpapaliwanag, tatagalogin ko na sa ako palalagay sa punto por punto. Bisaya kasi eh. Sabi ni Padre Darwin, huwag kang mag-upload ng Bisaya. No? So, abangan nyo, bukas ng alas 6 sa buntag, alas 6 sa buntag. Yun. Bukas sa kapait ng umaga, sa YouTube channel, Jando Alabado TV. Search nyo, Jando Alabado TV. Ilalabas doon yung nangyaring talakayan, mga isang oras mahigit yata yung talakayan na yun. Natawa ako sa mga ano ni Roy Tundag. Natuloy kanina yan, Montejo. Hindi mo lang siguro napanood. Pero kung sino talaga makita yung ano, yung mukha namin, ang tatalakayan, nandoon naman yun sa ano, sa live ni Roy Tundag na tingog sa kamatuuran. Kasi ano, pumasok ako doon sa live niya. So, wala tayong magagawa rito. Hanggang dito na lamang po tayo. Dahil reschedule na lang. Pasensya na po dito kina Brother Junre, kina Brother Romel Palma, no? Dahil ano sila? Brother Junre at Brother Romel Palma na hindi natuloy yung ating talakayan ngayong gabi. Okay lang. May next time pa naman eh. So, hanggang dito na lamang po ako, 9:51 na. At i-ready ko na si ano. Good night, Bro Jando. May God bless you, sabi ni Yam Montejo. Oh, wala ko. Okay. So, paalam na po sa... teka, yung kapatid ko nag-chat sa akin, yung kapatid ko, anong sadya nito? Si Alado na naman ulit. Okay, si Alado na naman ulit. Okay. So, yung ano ko, kapatid ko, nag-chat na naman sa akin. Okay, paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! No, take those taking him. You know you're isn't because you. Oh, I'm not yet.